Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus. "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito, makapangyarihan at mabisa?" Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay sa salita ng Diyos dito sa TV Maria, ang mga nasa Italia, Middle East, Japan, Taiwan, Canada, US, Singapore, Australia, at iba't iba pa pong bahagi ng buong daigdig at buong Pilipinas. Sumain niyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng atin pong Panginoong Jesus. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Ito po yung sigaw nung masamang espiritu, yung demonyo na pumasok dun sa lalaki sa harapan ni Jesus. Alam niyo po, puno talaga ng kayabangan ang demonyo. The devil is full of himself. The devil is full of pride. Ayaw niyang pinakikialaman siya.
Hindi siya tumatanggap ng alok ng tulong, ng sinag ng pag-asa. At alam niyo po, nakakatakot ito. Kapag punong-puno tayo ng ating mga sarili, kapag punong-puno tayo ng pride sa ating puso, walang lugar ang Diyos. When we are full of pride, when we are full of ourselves, there is no more room for God in our hearts and in our lives. Sabi po ni St. John Climacus, humility is the only virtue that the devil cannot imitate. Yang pagpapakumbaba, yan lang po yung tanging hindi kayang gayahin, tularan ng demonyo. Kaya po ng demonyo na magmukhang mabait, magmukhang mabuti, magmukhang kaaya-aya, magmukhang mabait at mabuti, pero hindi niya po kayang maging mapagpakumbaba. He can be gentle, he can be kind, but he cannot try to be humble. At ito rin po yung nangyayari sa atin kapag ka po tayo nagkakasala. Kapag ka nakakasanayan po natin yung mga paborito nating mga kasalanan. Kasi po nakakamanhid ang kasalanan. At ang pinakamatinding bunga po nito ay kapag tinatanggihan na po natin ang awa ng Diyos, ang tulong ng Diyos. Kapag tinatanggihan na natin ang pakialam ng Diyos sa ating buhay. Katulad ng masamang espiritu, sasabihin na rin natin kapag nasanay na tayo sa makasalanang pamumuhay, anong pakialam mo sa amin? Anong pakialam mo sa akin, Jesus? Kapag nagdadamo tayo, sinasabi natin kay Jesus, anong pakialam mo sa akin? Kapag nagsisinungaling tayo, tila sinasabi din natin kay Jesus, anong pakialam mo sa akin? Kapag nanghuhusga tayo ng kapwa, kapag nangmamaliit tayo ng kapwa, parang sinasabi din natin kay Jesus, anong pakialam mo sa akin? Mga kapatid, piliin po natin lagi si Jesus. Hayaan po natin na magkaroon siya ng pakialam sa bawat bahagi ng ating buhay. Magpasako po tayo sa kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, sabi po ng masamang espiritu. Kita niyo po, kahit na yung demonyong sumapi dun sa lalaki, kilala si Jesus. Kinilala si Jesus bilang banal, bilang anak ng Diyos. Alam niyo po, dahil ang Diyos ang lumikha ng daigdig, kinikilala natin ang kanyang kapangyarihan sa atin at sa mga bagay at pangyayari sa ating buhay. At walang sino man po yung makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Anumang uri ng kasamaan, hindi tayo kayang ilayo sa pag-ibig ng Diyos. Walang kapangyarihan ng makakapanaig sa kapangyarihan ng Diyos. Sa sarili nating mga buhay, napatunayan po natin na laging kabutihan ang nagtatagumpay. Laging pag-ibig ang nagtatagumpay. Nung mga bata po tayo, paborito po nating mga kwento, yung mga fairy tales, si Snow White, si Cinderella, anuman pong kwento sa buhay, lagi pong and they lived happily ever after. Para sa atin pong mga nagtitiwala sa Diyos, alam po natin na ang kabutihan ng Diyos, ang Diyos ang mananaig sa dulo ng lahat. Alam natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay laging nagbubunga ng kabutihan. At ang sino mang hinahayaan ng sarili na sumailalim, magpasakop, magkaroon ng pakialam ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, ay nakakatiyak na magkakaroon siya ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang hamon po sa atin ng ating ebanghelyo, maging kasangkapan ng kabutihan. Alam niyo po, kahit yung masamang espiritu, kaya niyang kilalanin si Jesus na anak ng Diyos. Pero anong kaibahan? Mahalaga po na piliin natin na maging kasangkapan ng kabutihan.
piliin natin na mayroong pakialam si Jesus sa ating buhay. Sikapin nating manindigan sa kabutihan upang laging magwagi ang mabuti sa lahat ng pagkakataon. Huwag nating hayaang magwagi ang kasamaan sa ating kapaligiran. Huwag nating hayaan na dahil nasanay tayo na ang mas maginhawa, ang mas masarap piliin ay yung masama, mamamayani at magwawagi yung kasamaan sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating bayan. Maganda pong tanungin natin yung ating mga sarili, kaninong kapangyarihan ako nagpapasailalim? Kaninong kapangyarihan? Sino ang may pakialam sa buhay ko? Sino ang hinahayaan kong makialam sa buhay ko? Kapag sinasabi nating ang Diyos ang naghahari sa buhay natin, sinasalamin ba rin natin yung kanyang kabutihan? Hinahayaan ba rin natin na magkaroon siya ng pakialam sa ating buhay? Kapag pinapasok natin ng Diyos, kapag hinayaan natin siyang makialam sa ating buhay, paghaharian niya ang bawat bahagi ng ating buhay. Buksan po natin yung ating mga puso. Hayaan po nating pumasok si Jesus. Hayaan po nating magkaroon siya ng pakialam sa bawat bahagi ng ating buhay. Hayaan po natin na siya ang maging hari ng bawat bahagi ng ating buhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.